ipinagkaloob. Kaya nga, kinurait sila ni Jesus. Kasi nasabi ang mga magulang namin, anong sabi ni Jesus? Hindi si Moises. Kasi panahon ni Moises, bagaman sa panguna ni Moises, kaya sila nagkaroon ng pagkain na galing sa langit, na kung tawagin natin imana, tuwing umaga, na namumuo mula sa hapon ng langit na siyang kanilang niluluto para magkaroon sila ng pagkain. Niluluto nila yun at yun ang ginagawa nilang parang pinapay. Yun ang kanilang pagkain sa loob ng 40 taon. Kasi hinihintay din ang kanilang panganambay mula sa Egypto hanggang makarating sila sa lupang pangako. So, sinabi niya na hindi si Moises ang nagbigay niyan, kundi alin ang ating Amang nasa langit. Si Yahweh, galing kay Yahweh yan. Hindi sa inyong mga ninuno. Bahagi yun. Kaya yun ang nakita natin na nagbigay ng lakas sa pagkakarating sila sa lupang pangako. Yun na naging pang-araw nilang pagkain para sila'y makasurvive at pakinabangan nila yung pangako ng Diyos. At ang sinasabi ni Jesus, ako yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang lumalapit sa akin ay hindi na muling magugutom kailanman. Kaya nga binigyan natin ng linggo yung kahalagahan ng isang sa napakahalagang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, yung banal na Eucharistia. Ang pagkain na walang iba kundi sa Jesus. Hindi lamang yung kanyang salita, kasi iba yung salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi kung minsan translation na iba natin mga kapatid, itong pagkain na ito yung salita ng Diyos. Hindi. Yung pagkain na ito ay talaga yung pagkain. Kasi yung reference point ay kung tingnan mo natin ay yung mana na kanilang naging pagkain. Yung kanilang inumuya. So, hindi lang ito tumutukoy sa salita ng Diyos. Ngunit ito tumutukoy mismo saan? Kay Jesus. Yung ating banal na Eucharistia. Yung bahagi na binibigyan natin ng pagpapahalaga na kanyang iniwanan sa mga alagad. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ito ang aking katawan. Ang katawan na walang hanggan at walang bagong tipan. Ang katawan na magdudulot ng kaligtasan. Ito ang aking dugo. Ang dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na magbubuhos sa mga kasalanan. So ito yung biyaya na nawa po ay makita natin. Yung banal na Eucharistia na pinagsasasaluhan natin sa banal na pagdiriwang ng misa. Bahagi o kaya nga sabi nga natin itong dalawang yugto, ang salita ng Diyos at ang banal na Eucharistia ay mahalagang yugto ng pagkapakilala ni Jesus sa atin at hindi lamang pagkilala sa presensya ni Jesus ngunit yun ang magbibigay ng lakas sa atin. Sabi nga, paano natin mapagalabanan ng kasamaan
ang kasalanan, hindi lamang sa pamagitan ng ating galing. Ngunit kinakailangan natin yung pagkain. Pagkain na galing sa langit. At alin yung pagkain na galing sa langit, ay walang iba kundi alin. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mayroon tayong komunyon. Meron tayong komunyon. Iba natin mga kapatid na mga Kristiyano na iba, well, yung iba may komunyon once a month lang. Kasi yung kanilang tutok lamang yun, yung salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi nila nakikita yung kahalagaan ng alin, yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung naunawaan natin, sabi nga natin sa Ebanghelyo natin ngayon, yung reference point natin ngayon, yung pagkain na naging lakas ng mga Israelita sa kanilang mahabang paglalakbay upang makarating sila sa ipinangako ng Diyos. At yun din yung kailangan natin na nawa ay pagsumikapan natin na siyang magbibigay ng lakas sa bawat pagkilos natin sa daigdig na ito. Sa pamagitan mismo ng pagkain ng kanyang laman at pag-ilaw ng kanyang dugo. Sinasatisfy na mo noong pagtanggap natin na tinapay. Magamat po may ilang mga dioceses, lalong-lalo sa ibang bansa, na tinatanggap ng dalawang anyo, sa anyo ng tinapay at sa anyo ng alak. Sa atin, sabi nga natin, kahit na sa anyo ng tinapay, kasi hindi katawan ni Jesus, kasama na rin yung dugo. Kasama na rin doon yung dugo ni Jesus. Kasi katawan, hindi naman yung bangkay. Ngunit katawan, pag sinabi natin katawan, kasama na rin yung dugo. Pero pwede naman, pwede rin natin tanggapin into species. Yun ay depende yun sa bawat diocese. Medyo magastos nga lang kapag gano'n. Pero yun ay mga pamamaraan. Pero ano yung punto? Ang tinatanggap natin ay katawan ni Jesus na nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya nga mahalaga rin yung makita ko natin nun. Kaya nga ako kahit na sa pagkapahin ng langis sa mga may sakit, kapag pwede mo akong tumanggap ng komunyon, yung mga pinapahiran ng langis, ay pinagpapakomunyon mo natin. Kasi yun ang magbibigay sa kanila ng lakas. Yun din yung maaaring maging daan upang sila ay mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Yun din yung maging maaari na kung saan ay maalala nila natin kasama ko si Jesus. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa nadinig ko, ngunit very intimate. Bakit? Kasi nalalasahan ko, na raramdaman ko, tinatanggap ko, literally, and of course, spiritually. Kaya, kung tusin po, ay very intimate yung pag-anais ng Diyos na makaisa tayo. Na tayo yan, higit na makinabang sa pagkain na ito na walang iba kundi ang ating Panginoon.